Sa nakaraang video, binisita ng bida si Pian para bumili ng Magic Stone at A-rank Purity Stones na gagamitin sa war. Matapos ang kanilang negosasyon, sinama naman nito si Asha sa Royal Capital para bisitahin ang nakababatang kapatid nito na nakilala nating si Ariet. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Special thanks din kay Jonas Del Rosario Hoy sa pag-send sa amin ng stars. Balik sa istorya, makikita nating gulat na gulat si Ariet ng corn erin ito ni Lady Carret at tanungin kung pwede silang mag-date. Pero tumakbo naman ito at sinabing ayaw niya dahil 11 years old pa lamang sila. Ikinagulat naman ito ng bida na all this time akala ay binubuli ang kapatid ni Asha. Dagdag ni Ariet na kahit gaano karaming beses na daw itong tumanggi, hindi raw siya tinitigilan ni Heya. Hinahabol-habol nga siya nito lagi. At bukod sa kanya, meron din daw ibang mga babaeng tinatrato siyang parang pet. Kinukurot ang kanyang pisngi, sinusubuan siya ng cookies at iba pa. So sabi nito sa prinsipe, na hindi raw siya nabubuli pero pinagkakatuwaan daw siya ng lahat. Naisip naman ng bida na hindi raw nito nare-realize na sobrang popular niya sa eskwelahan na iyon. Sana all, hindi niya inasahan na simpleng matter of affection lang pala iyon ng mga bata. Hindi daw alam ni Ariet paano haharapin si Heya. Kaya naman tinanong ng prinsipe bakit hindi niya nalang ito tanungin sabay turo kay Heya. Nashock naman si Ariet at tinanong kung gaano nakatagal nakatayo doon si Lady Carret. Bumalik daw ito dahil may sasabihin pa siya sa kanya, pero tinanong niya sino daw ang mga kasama nito. Sumagot naman ang prinsipe na hindi daw sila mga suspicious na tao. Pero to cut the long story short, tinuro nito si Asha at sinabi kay Heya na siya ang magiging sister-in-law o hipag nito. Nagulat naman ang magkapatid at tinanong ni Asha kung anong prank daw ang ginagawa nito. Sabi naman ni Lady Carret na siya pala ang ate nito. Ang dami niya raw naririnig tungkol sa Neya. Nagbow naman si Heya at sinabing pleasure to meet you. Siya raw si Heya Carret ang pinakabatang anak ng Carret family. Sabay sabing, inaasahan niya raw na makadate ang kapatid nito. Gulat naman si Asha at natatawa lang ang prinsipe dahil ang cool daw nito dahil straight to the point. Hindi naman alam ni Asha kung ano ang gagawin niya. Sagot naman nitong, kung okay naman sa kanya ang batang iyon mula sa Carret family, hayaan na lang daw muna nila sila. Lumapit si Heya kay Aray. At hindi matanggap ni Asha na hahayaan lang ang dalawa lalo nang malaman niya pinipilit siya ni Heya. Sagot naman ng bida na, wala naman daw sinabi si Aray na ayaw niya si Lady Carret. Tila now overwhelmed lang ito at hindi alam kung paano magre-react kay Heya. Tila nagbulash naman itong si Aray. Dagdag ng bida, ang pamilya Carret ay merong kakayahang kumita ng malaki dahil sa kanilang mga investing plans. If okay daw si Aray at Heya, magiging okay daw ito para sa kanilang pamilya. Napaisip naman si Asha sa sinabi nito. Pero kahit hindi man daw iyon ang rason sabi ni Errol, kung gusto daw nila ang isa't isa bilang nakatatandang kapatid nito, sa tingin niya, dapat ay pagkatiwalaan niya na lang ito at bantayan. Napaisip naman si Asha na kung gusto niya si Heya, bakit ito tumatanggi sa proposal niya? Sagot naman ng bida na maaring dahil sa pride nito bilang lalaki o baka may ibang rason. Bigla namang may dumating at namagitan sa dalawa. Tinanong nito si Aray kung iniistorbo ba daw niya si Lady Carret. Tinawag itong Lutza ni Aray. Tila galit ito nang tanungin sino ba daw ito para ay sedos si Heya. Parang hindi pa daw ito natatauhan. Hamarang naman si Lady Carret at sinabing bakit nito sinisisi si Aray desisyon niya raw na panatilihin siya sa tabi niya. Ngunit sinabi nitong ayaw niya raw iyon. Bakit daw ba ito lumalapit sa stupid bastard na iyon? At bakit ayaw nitong makipag-date sa kanya? Aba, love triangle pala ito. Gusto ni Lutzan si Heya pero ang gusto nito ay si Aray. Nagulat naman ang ating bida sa revelasyon na ito. Pagmamaliit ni Lutzan, sira na raw ang pamilya ni Ariet lalo na at nagtrabaho na ang ate nito sa countryside. Kung patuloy daw magiging stubborn si Heya, magiging disgrace daw ito sa Carret family. Nag-iba naman ang mukha nila Errol at Asha nang marinig ito. Tila nag-cross na daw ito ng line. Nanlaban naman si Aray at sinabing wala raw siyang pake sa sasabihin niya tungkol sa kanya pero bawiin daw nito ang sinabi niya tungkol sa ate niya at kay Heya. Nagalit naman si Lutzan sa pagsagot nito, at biglang hinawakan ang kamay nito ng bida na ikinagulat niya. Sinabi ng prinsipe na ito raw ang paraan niya upang patigilin ang unfair na bullying doon.
Manonood lamang sana siya pero hindi niya na matiis ang ginagawa nito. Sagot naman niyang outsider ito at bakit daw nakikisali pa siya sa kanila. Sabi naman ng bida na kung meron siyang permiso na pumasok doon, considered pa rin ba daw itong outsider? At bakit daw pa ba lang itong sumagot sa kanya mas matanda siya dito? Saktong may dumating naman na kamukha ni Lutsen. Tinatanong ano ang nangyayari doon. Ito pala ang kuya ng bida. Napaisip naman si Prince Errol kung bakit sabay-sabay silang nandun sa lugar na iyon. Nagulat siya nang makita ang kuya nito dahil kung titignan sa laki, mukha daw itong teacher at hindi estudyante doon. Tinanong siya nito kung sino siya at hinihintay niya raw ito. Kaya naman nagbaw ito at nagpakilala bilang third prince ng kaharian ng Erncia, isang lord daw ng village na Fahilia. Naubo naman ito nang malamang siya pala ay prinsipe at napatanong bakit siya nandoon. Tinanong nito kung gusto ba daw nitong lumipat ng lugar para tapusin ang kanilang pag-uusap. Tila nasa library na sila at dito humingi ng tawad ang kuya ni Lutsen dahil sa kapangahasan ng kapatid nito. Gagawa din daw ng formal apology ang Lutsen family matapos noon. Ito pala ay si Gadel Lutsen, eldest son at ang swordsmanship instructor ng Royal Academy. Sabi naman ng prinsipe na sa tingin niya hindi siya dapat humingi ng tawad sa kanya kundi kay Aeray. Pero sagot nitong hindi daw siya involved sa bagay na iyon. Isa pa, ang narinig niya raw ay si Aeray ang unang nakialam. Hindi ba daw dapat ang Pernil family ang dapat mag-apologize? Ikinagulat naman ito ni Asha at sinabing sa tingin niya ay walang ginawang mali ang kapatid niya. Nagtataka raw ang prinsipe kung bakit merong love triangle sa pagitan ng mga batang iyon at sa tingin niya alam niya na kung bakit. Kahit na educational institution daw ang Royal Academy, imbes na maging lugar ito para matuto, nagiging lugar ito para sa mga young aristocrats para makakuha ng connections. Sigurado daw siya na ang batang si Lutsen at nilapitan lang si Heya dahil inutos ito ng kanyang pamilya. Hindi man daw iyon ang rason nung una, pero sa paglipas ng panahon, kahit ang right purpose daw ay nagiging mali. Sagot naman ni Gadel na matagal na daw close ang Carret at Lutsen family. Kaya walang karapatan ang Pernil family na pumagitna dito. Nainis naman ang bida at nagulat na ganun mag-isip ang isang guro sa Royal Academy. Iniisip daw nilang hadlang lamang ang Pernil family. Tila isang obstacle na nakaharang para ma-achieve nila ang kanilang goal. Na-speechless ang prinsipe sa sagot ni Gadel at sinabing bakit nito ay bring up ang pamilya nila sa relasyon ng mga bata. Tinuturo ba daw doon sa mga estudyante na mag-discriminate ng tao base sa estado nila? Sagot naman nitong hindi daw maiiwasang pansinin ang difference sa ranggo doon. Duty rin daw ng isang noble na magkaroon ng tamang relationships. Napatanong naman ito ng really. Sinabi nitong escort niya si Asha, so sinasabi daw ba nitong inferior ang Royal Guard Knight gaya niya? Nastan naman ito sa tanong na iyon at tumayo na lang sabay sabing naiintindihan niya raw. Wawarningan niya na lang ang kanyang kapatid. Sana raw ay tumigil na ang Pernil family na gumawa ng bagay na magkakaus ng misunderstanding mula ngayon. Tila nagpantig naman ang tenga ng ating bida dahil sa mga sagot nito at tinanong saan siya pupunta. Sino ba daw ito para pagdesisyonan ito himself? Di naman may pinta ang reaksyon sa mukha ni Gadel. Bigla namang tumawa ang prinsipe at sinabing kung susumayan, gusto ni Heya si Aeray at pumagitna lamang ang kapatid nito, so doon na daw sila mag-settle. Sinabi naman nitong ang tinutukoy niya ay ang method na ginagawa nila mula pa ancient times kung saan nai-involve ang mga aristocrats sa love affairs. Napatanong naman si Asha kung ano ang iminumungkahi nito. Sabi ni Gadel na duel ba daw ang gusto nito. Tama daw ang rinig niya doon at sinabing ay sisettle nila iyon sa pamamagitan ng duel. Sa pagitan daw ng ate at kuya ng Pernil at Lutsen family pati between sa mga batang lalaki na involved dito. Ano klaseng nonsense daw ito, sabi ni Gadel, pero sabi ng bida, wait. There's more. Kung mananalo daw ito sa duel, bukod sa aatras sila, tutulong daw siya sa food situation ng Lutsen family dahil alam niyang lumala ito dahil walang ma-harvest na pagkain sa kanila. Nagulat naman itong alam ng prinsipe ang kalagayan nila. Pero wait, meron pa daw. Sa side nila, dapat parehas sina Asha at Aeray ang manalo pero sa kanilang magkapatid kahit isa lang daw ang manalo, victory na para sa Lutsen family. Ano daw ang tingin niya doon? Biglaan daw ito pero napaisip siya dahil kung mananalo sila makakatulong ito sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Isa pa, mako-consider din itong victory para sa kanila. Dagdag pa doon, mas matanda ng 2 taon ang kapatid niya kay Aeray kaya naman may physical advantage sila.
At dahil nagsilbi ito bilang Knight Captain ng 13th Order, siguradong madali niya lagang daw matatalo ang escort knight na si Asha. Kaya naman, wala na daw itong choice kung hindi tanggapin ang offer ng prinsipe. Nag-promise naman ang bida sa kanyang pangalan at pangalan ng Erncia, kaya hindi daw dapat ito umatras sa mga sinabi niya. At hindi naman malaman ang reaksyon ni Asha dahil sa duel na paparating. Grabe, breath of fresh air ang episodes na ito. Break muna sa mukhang magiging intense na digmaan sa pagitan ng mga bansa. Romance muna for this time. Sa tingin nyo, sino ang mananalo sa duel na iyon? Hindi ba medyo unfair na kailangan isa lang ang manalo sa Lutsen family? Let me know your thoughts on the comments below. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.